Dominant protector. Credit to the author. 1741-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Oo, pinaplano naming gawin iyon. At nasa proseso kami ng paggawa nito. Tumango si Miracle Dr. Kang at itinuro si Harry, ako ang may hawak nito. Oh, kung ganoon nga, aalis na tayo, matandang patriarch Kang. Ikaw Sebastian ay hindi na gustong makipag-usap sa pamilya ni Miracle Dr. Kang matapos marinig na wala silang recipe. Ang kanyang susunod na hakbang ay upang kunin ang recipe mula kay Martin Larkins. Ito. Nagpapanik si Miracle Dr. Kang nang makita niyang aalis na si Sebastian. Hindi naging madali para kay House Kang na humanap ng taong susuporta sa kanila pagsisisihan niya hanggang kamatayan kung aalis lang siya ng ganoon. Young Master, tama, mangyaring maghintay. Sa oras na ito, ibinuko ni Harry ang kanyang bibig para magsalita. May iba pa ba? Sumimangot si Sebastian at lumingon kay Harry. Wala siyang pakialam sa isang junior, ngunit lumabas siya sa kagandahang loob. Kahit na wala siyang nakuha, hindi naman masamang maging magalang bago siya umalis. Young Master Yo, pwede ko bang itanong kung hihilingin mo kay Martin Larkins ang recipe? Tanong ni Harry. So paano kung ako nga? Tanong ni Sebastian bilang ganti. Young Master, hindi mo naiintindihan ang personalidad ni Martin Larkins. Kung makukuha natin ang recipe, nagawa na natin ito. Sabi ni Harry, hindi makikinig si Martin Larkins sa puwersa o panghihikayat, at wala siyang pakialam sa katanyagan o kayamanan. Gusto ni House York na maging noble house ang kanyang pamilya, ngunit tinanggihan niya sila. Sa tingin mo, ibibigay ba niya sa iyo ang recipe kung hihilingin mo ito sa kanya? Oh, ikaw Sebastian ay hindi isang tanga. Naunawaan niya ang ibig sabihin ni Harry. Tumalikod siya at umupo ulit. Then in your opinion, how can we get this formula? Parang sinubukan na ni House Kang ang lahat, at dahil hindi sila nagtagumpay, baka hindi rin magtagumpay si Sebastian. Dahil si Martin ay hindi naghahangad ng katanyagan at kayamanan, wala siyang pakialam sa mga benepisyo ng Hidden House U. Sebastian umupo ka ulit para makita kung ano ang sasabihin ni Harry. Sa totoo lang, kung gagamit ka ng puwersa, baka ibigay lang ni Martin ang recipe. Sabi ni Harry. Hindi yun magagawa, pipilitin ko siyang iabot ang recipe, at kapag nalaman ito ng Hidden House Committee, tiyak na pupunta sila para sa atin. Umiling si Sebastian. Bagamat ang mga nakatagong marangal na pamilya konseho ay nasa panganib na bumagsak anumang oras, walang gustong maging unang ibon na sumubok sa tubig. Alam ng lahat ng mga nakatagong bahay na ang dakilang elder ng konseho ay nawala sa loob ng maraming taon, ngunit walang nakakaalam kung saan siya nagpunta o kung babalik pa siya. Noon, narinig niya na pumunta siya upang makipagkita sa nawawalang langit na classmasters, at pagkatapos ay sumunod sa landas ng langit. Ngunit, nawala ba siya kasama ang nawawalang langit na classmasters, o namatay siya matapos mabaigo sa kanyang paghabol sa landas ng langit, o lahat ng ito ay misteryo. Ang konseho ng Hidden House ay kasalukuyang pinamamahalaan ng isang elder mula sa bawat bahay at sekta. Sadyang magkasamang sinusubaybayan ng bawat bahay ang isa't isa, ngunit ngayon, lahat sila ay gustong lumabag sa panuntunang ito. Natakot lang sila na baka biglang bumalik ang dakilang elder, kaya lahat sila ay naghihintay ng isa sa mga nakatagong bahay o sekta na mamumukod tangi at tingnan kung lilito ang dakilang elder. Kaya, sa ilalim ng mga pangyayaring ito, ang Hidden House mo ay hindi tanga. Kahit na sa suporta ng Sky Elixir Sect, hindi sila mangangahas na tumayo. Sa kanyang palagay, maaaring maging pinuno ang sino mang gustong maging pinuno. Ang Hidden House mo ay hindi tanga. Kaya sinabi ko na ang bahay kang lang ang maaaring maging masamang tao. Ang iyong tagong bahay ay maaari ka lamang sa dilim, hindi sa bukas, kung hindi magkakaroon ng gulo. Narinig na ni Harry sina Winston at Walter Turner na nag-uusap tungkol sa mga alituntunin ng Hidden House noon, kaya sinadya niyang sabihin iyon para pigilan ang Hidden House na umalis ka. Bilang young master, si Sebastian ay hindi isang tao na dapat pagtripan.
Naunawaan niya kung ano ang sinusubukang sabihin ni Harry kung gusto mo ang recipe, kung gayon ang pinakamahusay na paraan ay makipagtulungan sa bahay kang. Kung hindi ka magtrabaho sa amin, ikaw ang magiging masamang tao at sisihin ka ng Hidden House Committee. Ito ay magiging isang malaking kawalan. Siyempre, maaari ding piliing magtrabaho kasama ni Sebastian ng iba, isa sa bukas at isa sa dilim. Ngunit sa pamilya kang bilang isang handa na kasosyo, hindi niya kailangang sayangin ang kanyang lakas sa paghahanap ng iba. At the thought of this, Sebastian slowly nodded. So you're saying that your house kang is out in the open, while we, the hidden house you, are helping you in the dark. Siyempre, lahat ng conflict at spearheads ay sasagutin ng bahay mo kang, samantalang kailangan lang nating gawin ang mga bagay-bagay sa dilim, tama ba? Walang pagkakamali. Tumango si Harry, mayroon akong magandang plano dito, ngunit wala pa akong angkop na taong magpapatupad nito. Kung payag kayang master, ang dalawang pamilya natin ay isang match made in heaven. This time, siguradong makukuha natin ang recipe ng longevity pill. Pag-usapan natin ito, ngunit linawin muna natin. Maaari kang magambag ng mga tao, ngunit hindi mo dapat sabihin sa sino man ang tungkol sa mga aktibidad ng aming nakatagong pamilya sa sekular na mundo. Kung hindi, kahit na ang iyong pamilya ay sinisiraan, hindi ka magkakaroon ng magandang oras. Nagbabala ka, Sebastian. Young master, huwag kang mag-alala. Kung kami ay napaka-insensitive, hindi namin napag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan sa iyo. Tumango si Harry. Sige, sabihin mo sa akin ang plano mo. Tanong ni Sebastian. Hindi inakala ng miracle doctor na sikang na ang bahay na iiwan mo ay mababaligtad sa sinabi ni Harry. Tuwang-tuwa siya at tumingin kay Harry ng may pagmamahal. Hindi niya alam na ganoon pala katalino ang apo. Ang huling ilang times house kang ay nagkaproblema, lahat ng magagandang ideya ni Harry ay gumagana. Naramdaman ng milagrong doktor na sikang na si Harry ay mas malakas kaysa kay Polong. Hindi ito nagustuhan ni Guillermo, ngunit kailangan niyang aminin na mas maganda ang swerte ni Harry kaysa sa kanya. Kahit na ano, nagawa niyang panatilihin ang nakatagong bahay sa iyo at pinatrabaho sila sa bahay kang napakagaling. Ang Martin Larkins na iyon ay hindi kukuha ng puwersa o panghihikayat, at hindi niya gusto ang katanyagan o kayamanan. Masasabi mong wala siyang kahinaan. Pero alam ko ang kanyang kahinaan. Oh, ano yun? Ikaw, Sebastian, ay walang kamalay-malay na pinangunahan ng ilong ng mga iniisip ni Harry. Apo niya iyon, si Francine. Mahal na mahal siya ni Martin. Kung kikidnapin natin siya at hihilingin sa kanya ang recipe, tiyak na ibibigay niya ito sa atin. Matagal nang nasa isip ni Harry ito, ngunit hindi siya naglakas loob na isagawa ito. Ngayong nandito ka na ang Hidden House, bibigyan niya sila ng pagkakataong gawin ito. Oh, ganun lang ka-simple. Sa kakaya ng bahay mo kang mag-isa, bakit kailangan mong makipagtulungan sa amin? Hindi ka tanga si Sebastian. Nakita niya agad ang problema. 1742. Young master, matalino ka. Nambola si Harry nang hindi nag-iiwan ng bakas, walang practitioner ang house kang, ngunit si Martin Larkins ay may napakagandang relasyon sa isang practitioner, at ang practitioner na iyon ay isang Earth Class Early Phase. Wala kaming kasamang practitioner, kaya paano namin siya kikidnapin? Hindi ba iyon ay panliligaw ng kamatayan? Oh! May kaibigan si Martin na isang Earth Class Early Phase. Sebastian, natigilan ka sa mga salita ni Harry, hindi niya akalain na si Martin ay magiging ganito kangas na magkaroon ng kaibigang ganito. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang Hidden House ikaw ay isang noble house ng medisina at alchemy, at alam nila kung gaano kahalaga ang medisina at alchemy sa mga nakatagong bahay. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Hidden House ay napakaraming Panginoon sa tabi nila. Ngunit ang problema ay isang normal na doktor lamang si Martin, at hindi nakakagulat na mayroon siyang ilang mga kaibigang gininto ang klase mahirap kahit na maabot ang mystic, pati na ang Earth Class. Oo, kaya hindi kami naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Tumango si Harry. Earth Class. Sebastian, nakumunat ang noo mo. Kailan pa nagkaroon ng Earth Class sa Common World? Kaibigan ni Martin Larkins. Maaaring sila ay mula sa iba pang mga nakatagong bahay.
Kung ganoon nga ang kaso, ang hirap naman kung talagang lumaban siya sa mga ito at nasaktan ang iba pang mga nakatagong bahay, hindi ba siya magiging kaaway niyan? Tila nakita ni Harry ang pag-aalala ni Sebastian at mabilis na sinabi, ang Earth Class Master na iyon ay tinatawag na Terence, isa siyang solo practitioner na walang background, yang master hindi mo kailangang mag-alala. Ano? Terence? Natulala ka Sebastian. Bakit parang pamilyar ang pangalan na ito? Ngunit sa sumunod na sandali, naalala niya kaagad kung sino ang taong ito. Hindi ba ito ang dalubhasang may asul na buhok na nasugatan ang kanang kamay na si Pancho, napilayan ang kanyang pamilya, at nagdulot ng kaguluhan sa nakatagong pamilya ng Duran? Kung hindi binanggit ni Harry ang pangalang ito, maaaring umatras ng kaunti si Sebastian. Ngunit nang marinig niyang si Terence iyon, bakas ng galit ang nag-alab sa mga mata ni Sebastian. Kung hindi dahil kay Terence, ang messenger ng Sky Elixir Sect ay hindi mapapahiya. Bahay wala kang natanggap na sisihan mula sa Sky Elixir Sect dahil ayaw ng messenger na bumalik sa Sky Elixir Sect at sabihing napahiya sila, pero para matahimik ang messenger, nagbayad sila ng malaking halaga para sa pagtatago sa iyo. Binigyan nila ang messenger ng maraming pera at mga bihirang materyales ng pribado. At ang Terence na ito ay ang bahay na pinakamalaking kaaway mo. Nang marinig ni Sebastian na ang backer ni Martin ay si Terence, mas naging confident siya sa pakikitungo kay Martin. Bakit? Kilala mo ba ang taong ito ni Young Master? Natarante si Harry sa reaksyon ni Sebastian Yu. Hehe. Siyempre, kilala natin ang isa't isa. Magkaaway pa nga tayo. Ngumisi si Sebastian at sinabing, sa pagkakataong ito, magagawa namin ang hidden house mo, pero kailangan mong ilihim sa amin. Hindi mo ito maipagkalat. Kung may nangyaring masama, sabihin mo lang na bahay mo kang, pwede bang mangako ka? Marami pang bagay na dapat isaalang-alang si Sebastian. Una, natatakot siya sa sisihin ng komite ng Hidden House, at pangalawa, may ilang koneksyon si Terence sa Ice Palace. Bagamat may taga-suporta rin ang Hidden House, pinakamabuting huwag magdulot ng anumang gulo. Walang problema. Sumang-ayon si Harry nang hindi nag-iisip. Si House Kang at Terence ay nahulog na. Sinong nagmamalasakit? Isa itong magandang pagkakataon para ipakita kay Terence ang lakas ni Kang, na ipinapakita kay Terence na ang bahay ni Kang ay may master din. Iyon mismo ang gusto ni Harry, gusto niyang maging spotlight ang bahay ni Kang. Noon lamang nila matatalo si Terence at maipakita sa iba pang miyembro ng Practitioners Association na ang bahay ni Kang ay isang makapangyarihang pamilya. Nasaan ang matandang patriarch? Nilinggan mo si Sebastian kay Miracle Dr. Kang. Walang problema. Ang kalooban ni Harry ay ang kalooban ni Kang sa bahay. Ang Miracle Doctor na si Kang ay parehong iniisip ni Harry, gusto niyang isipin ng lahat na ang bahay ni Kang ang nasa likod nito, saka lang nila maipakita ang kanilang lakas. Well, kung ganoon, ang aming pamilya ay magpapadala ng isang master. Oo. Tumango ka Sebastian. Pero hindi ako pwedeng magpakita. Hindi yun problema, ngunit ang master na ipinadala ng Young Master kailangan mong makinig sa aking utos. Kung hindi, mahihirapan akong gumawa ng mga bagay. Sabi ni Harry. Sige, utusan mo ang mga lalaki natin. Resulta lang ang gusto ko. Walang pakialam si Sebastian sa lahat ng ito. Hinahayaan niya si Harry na harapin ito sa ngayon hanggat hindi kasama ang iyong pamilya. Sige. Pwede ka bang magpadala ng Sky Class? Sa ganitong paraan, masusugpo natin ang Terence na iyon. Sabi ni Harry. Natatakot akong hindi ito magagawa. Tinanggihan ni Sebastian ang mungkahi ni Harry. May limitasyon ang bilang ng mga Sky Class Masters na nakatagong bahay, may iilan lang sa kanila, at kung may mangyari, mahuhulaan nila kung sino ang gumawa nito. At saka, sa lakas ng bahay ngayon ni Kang, sa tingin mo ba magkakaroon ka ng Sky Class Master? Kahit sabihin mo sa iba, walang maniniwala sa iyo. Siguradong maghahinala silang may inside story. Kung gayon. Medyo nadismaya si Harry, gusto niyang subukan at kontrolin ang isang Sky Class Master. Maagang bahagi ng Earth Class si Terence. Sigh, medyo mahirap hawakan ito. Sandaling bumulong si Sebastian sa sarili bago niya sinabing, bihira ang Earth Class Master sa karaniwang mundo, halos wala na sila.
Kakaiba na ang bahay ni Kang, at kapag mas mataas ang antas, mas maraming kaina-hinala ang mga tao. Paano ito? Magpapadala kami ng Earth Class Mid-Phase para tulungan ka sa ganoong paraan, mas mataas ka ng 2 level kaysa kay Terence, at magagawa mong talunin siya. Sige. Hindi nakuha ni Harry ang kanyang inaasahan, ngunit tama si Sebastian, sino ang maniniwala sa bahay ni Kang kung sasabihin nilang mayroon silang Sky Class Master. Kung bakit may Earth Class, kayo na ang baalang bumawi, huwag mo kaming i-drag dito. Sabi mo Sebastian. Natural. Tumango si Harry. Sige, tapos na. Babalik ako at hahanap ako ng angkop na kandidatong ipapadala. Habang nagsasalita si Sebastian, naghanda na siyang umalis. Sandali lang. Tinawag ka ulit ni Harry. Young Master Kang, may iba pa ba? Mas maganda ang ugali ni Sebastian kay Harry sa pagkakataong ito. Napagtanto niyang maraming ideya ang bata, kaya binigyan niya ito ng mukha. Young Master Yu, now that we're done. Hindi ba dapat pag-usapan? Bahay kang nakatulong sa tagong bahay mo, napakalaking bagay mo, may benefits pa ba? Si Harry ay nagbabasa ng ilang black-bellied na libro kamakailan. Isa pa siyang rich kid, pero mas magaling siyang makitungo sa mga tao. Oh, tutulungan ka ng pamilya mo ng patago. Kapag nakuha na natin ang formula, pareho kayong may share. Anong masama doon? Ano? Tanong ni Sebastian bilang ganti, ang formula ay hindi ibang kayamanan. Hindi ba pwedeng gumawa ka na lang ng isa pang kopya? 1743. Totoo yun, ngunit sa pagtatapos ng araw, maaaring hindi magawa ng bahay kang ang recipe. At saka, nasa limelight tayo para dito, at kung wala tayong makukuha rito, tayo ay nasa malaking kawalan. Sabi ni Harry, mapait ang mukha. Nakikita ko. Bahagyang nag-alinlangan si Sebastian at pagkatapos ay sinabing, sa hinaharap, kami, ang hidden house na ikaw, ay makakatulong na palihim na tulungan si Kang sa iba pang mga bagay, at maaari rin kaming gumawa ng ilang bihirang mga table tasks para ibenta mo, ngunit hindi mo dapat ilantad ang pagkakakilanlan na ito. Sa ganitong paraan, ito ay katumbas ng nakatagong pamilya mong naghahanap ng tagapagsalita sa secular na mundo, at maaari rin silang makakuha ng pera, na isang win-win situation. Siyempre magkakaroon kami ng alyansa ng kasal sa bahay ni Xiao, at sasabihin namin sa lahat na mayroon kaming suporta sa bahay na Xiao at sa Hidden House Pie. Hindi namin hahayaan ang Hidden House na madamay ka rito. Hindi inakala ni Miracle Doctor Kang na si Sebastian ay talagang magbibigay ng benepisyo sa bahay Kang, at talagang optimistic siya sa kanyang apo. Sa katunayan, nagtanong lamang si Harry na may mentalidad na subukan ito. Magkasosyo pa rin sila sa negosyo, at kung humingi siya ng higit pa, ang Hidden House ay wala kang gagawin para matuluyan si Kang, kaya't maaari niya itong subukan. Matapos maayos ang usapin, iniwan ni Sebastian ang pamilya Kang kasama ang kanyang tagasunod, pangatlo sa iyo. Kasabay nito, lumipat ang mga pamilyang malapit sa matandang Song ni Terence, at gayon din si Elder Son. Matapos ibalik ni Elder Son sina Jelay at Yaikay sa bahay Son, tumawag siya para sa isang family meeting at nagpahayag ng dalawang mahahalagang desisyon. Ang unang desisyon ay si Son Yaikay ang ginawang susunod na tagapagmana ng House Son ng matandang lalaki na si Son. Sa desisyong ito ay medyo nabigla at nagalit ang kuya at tiyuhin ni Son Yaikay, ngunit ang matandang lalaki na si Son ay isang tao sa kanyang salita, at alam nila kung ano ang nangyari sa pulong ng marangal na bahay. Ito ang panuntunang itinakda ng Earth Class Master, at walang silbi na kausapin nila ang matandang araw tungkol dito. Maaari silang pumunta kay Terence kung gusto nila. Gayunpaman, naglakas loob ba sila? Sa makatuwid, hindi sila nang ahas na ipahayag ang kanilang galit. Maaari lamang silang magalit ngunit hindi magsalita tungkol sa appointment ng matandang araw. Ang pangalawang mahalagang desisyon ay ang hindi na makagambala sa kasal ni Jelay Sullivan, na nagpapahintulot sa kanya na bumalik sa pamilya at pamahalaan ang ilan sa mga negosyo ng pamilya. Kasama si Son Yaikay, maaari rin siyang kumilos bilang contact person para sa Practitioners Association. Siyempre, ipinahiwatig din ng matandang Son na ang pangunahing gawain ni Jelay ay ang bumuo ng magandang relasyon kay Terence. Tungkol naman sa kumpanya sa Donghai, hindi na niya kailangan pang patakbuhin ito, maaari na lang niyang ibenta, dahil hindi na niya kailangang patunayan ang anuman sa kanyang pamilya.
Namula si Jelay sa desisyon, pero tuwang-tuwa din siya. Sa wakas ay hindi na niya kinailangan pang tumakas sa bahay para magbukas ng kumpanya para patunayan ang anuman. Sa pamilya, nakakuha din siya ng isang tiyak na antas ng kalayaan. Hanggat hindi siya pinilit ng pamilya na magpakasal sa taong hindi niya gusto, makukontento na siya. Masyadong nakakapagod para sa isang babae na magtrabaho sa labas, kaya nagpa siya si Jelay na ibenta ang kumpanya at tumuon sa pamamahala sa negosyo ng pamilya. Ginagawa rin niya ito sa utos ng kanyang pamilya na makipag-ugnayan kay Terence, na nagpasaya sa kanya. Ngunit pagkatapos ng kaligayahang iyon, natigilan siya bakit siya napakasaya. Dahil ba sa pagsang-ayon ng pamilya, pagbibigay sa kanya ng isang tiyak na halaga ng kalayaan, o dahil ba madalas niyang makita si Terence? Hindi kaya na siya ay nahulog kay Terence. Si Jelay ay naliligaw, hindi niya kailanman naisip ang tungkol dito, ang tanging naisip niya ay kung paano makalayo sa kanyang pamilya, mula sa mga kamay ni Chester. Hindi na siya nagkaroon ng oras para isipin ang tungkol sa pag-ibig. Ngunit ngayon na siya ay nakaka-relax, hindi niya maiwasang isipin ito. Iniisip kung paano niya nakilala si Terence, medyo kakaiba. Ang palaging mapagmataas na si Chester ay natalo ni Terence, at ito ang unang pagkakataon na ginulat ni Jelay si Terence. Ang taong ito ay maaaring magpahirap kay Chester, na mula sa isang noble house, at kahit na samantalahin siya sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kanyang pitaka. Hindi makapaniwala si Jelay. Nang tanungin niya si Terence kung ano ang ginagawa niya, sinabi niya sa kanya na siya ay isang grand thief. Habang nalaman niya ang higit pa tungkol kay Terence, napagtanto niya na mas malakas siya kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos noon, naging tagasunod pa ni Terence si Chester, na ikinagulat niya na pagtanto niya na hindi niya talaga naiintindihan si Terence. Marami pa siyang mga bagay na hindi niya alam. At dahil sa pagpupulong na ito ng Noble House, nakita niya si Terence sa isang bagong liwanag. Nakontrol niya ang buong Noble House meeting ng mag-isa, at nagawa pa niyang ibalik ang takbo pagkatapos inumin ni Cecilio ng tableta. Hindi makapaniwala si Jelay sa kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, pinalitan ni Terence ang bahay na si York bilang ubod ng mga marangal na bahay na ito, kahit na ang pagtatayo ng Practitioners Association at pinalitan ang Noble House meeting. Lahat ng uri ng mga himala ay nangyari sa isang kilalang magnanakaw na nakilala niya sa isang bar ng nagkataon, at nagawa niya itong lahat ng mag-isa. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala. Ito pa rin ba ang Terence na kilala niya? Ang Terence na paminsan-minsan ay nanlalamig at nagbibiro. Dahil sa lakas ni Terence, medyo malabo ang puso ni Jelay. Dumating na ang Panginoon ng iyong pamilya. Ang taong ito ay mukhang hindi mahalata at walang mga espesyal na katangian. Kung siya ay nakikihalubilo sa karamihan, malamang na siya ang uri ng tao na hindi makikilala sa lahat. At ang taong ito ay isang Earth-class mid-face. Mayroong ilang mga panganib na kasama sa paggawa nito, at kung may nangyaring mali, hindi nila maaaring ituro ang iyong pamilya upang maiwasang sisihin ng Hidden House Committee. Ngunit sa parehong oras, ang gantimpala na ipinangako ng pamilya mo sa kanya ay napakamapagbigay din. Kapag nagtagumpay siya, ang nakatagungka ng pamilya ay nangako sa kanya ng malaking bilang ng maliliit na tree gathering pills para tulungan siyang magtanim. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang maliit na tree gathering pill at isang tree gathering pill ay ang isang maliit na tree gathering pill ay hindi puro. Ang pagtaas ng lakas mula sa bawat tableta ay limitado, ngunit hindi magkakaroon ng anumang iba pang masamang kahihinatnan pagkatapos ubusin ito. Maaari itong patuloy na sumipsip ng espiritual na enerhiya ng natural na mundo. Palaging may mga matatapang na lalaki na may magagandang gantimpala, kaya ang Earth class na ito ay dumating sa bahay ni Kang sa ilalim ng ibang pangalan, handang lumahok sa plano ng pagkidnap. Habang nagdiwang ang mga Kang, ang mga labi ni Polong ay nakakurba sa isang nakakatakot na ngiti. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito, at sa wakas ay narito na. Noong gabing iyon, nang magpulong ang bahay ni Kang para talakayin kung paano kidnapin si Francine at ibalik ang recipe, ibinalik ni Polong ang kanyang pananaw. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 1744. Masyadong delikado ang operasyon sa pagkakataong ito.
Sa pagkakaalam ko, si Terence ay hindi isang taong dapat pakialaman, at hindi magandang bagay para sa atin na maging limelight. Sabi ni Polong, kakaiba ang tono niya. Wala ba kaming natatagong suporta ng pamilya mo? Ano ang kinakatakutan mo? Hindi natuwa si Harry sa biglang pagsabog ng kanyang kapatid, alam niya kung ano ang iniisip ng lalaki, syempre. Gusto lang niyang makita kung gaano siya kikaya, at kung paano niya ito matalo para wala siyang lugar sa bahay sa hinaharap. Kuya, hindi ako kuya, kundi ang hidden house na sinabi mo na matutulungan lang tayo sa dilim. Hindi natin ito masasabi kahit kanino. Kung may nangyaring masama at bumalik si Terence, hindi ba matatapos ang bahay natin, Kang? Kuya, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Hindi mo ba sinusubukang gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan natin? Ngumisi si Harry, kung talagang dumating si Terence na naghahanap ng gulo, pananagutan ko ito. Mabuti yan, iniisip ko lang para sa kapakanan ng bahay Kang sa kabuuan, hindi kita pinupuntirya. Nakita ni Polong ang napakalaking benepisyo, ngunit mayroon ding malaking panganib. Kung dumating si Terence at ang hidden house ay wala kang ginawa, nasa panganib ang bahay Kang. Kaya nilinaw muna ni Polong ang mga bagay, kung walang nangyaring masama, minsan lang siyang magiging kontrabida, ngunit kung may nangyaring mali, magiging big hero siya at maibabalik ang kanyang posisyon. May punto si Polong, hindi natin maitatapon dito ang buong bahay Kang, kahit na marami tayong makukuhang benepisyo. Si Miracle Dr. Kang ay isang maingat na tao, tumango siya. Pero Harry, nahihirapan ka sa pagkakataong ito. Lolo, miyembro ako ng bahay Kang, natural lang na mag-ambag ako sa pag-unlad ng bahay ni Kang. Sasabihin ko sa lahat na ako ang naging sanhi nito, at ang bahay na iyon Kang ay walang kinalaman dito. Sabi ni Harry. Sige, hindi sasali ang bahay Kang sa susunod na bahagi ng plano. Ikaw at ang bahay ang gagawa ng mga plano, at magpapanggap kaming walang alam. Sabi ni Polong. Oo naman, aalis tayo ngayon. Medyo malamig ang mga salita ni Polong, ngunit iyon mismo ang gusto ni Harry. Kung wala ang partisipasyon ng iba pang Kangs, lahat ng credit ay mapupunta sa kanya. At saka, may lubos siyang kumpiyansa na matatapos niya ang misyon na ito, kaya paano kung si Terence ay isang Earth Class early phase? Di ba may mid-Earth Class pa siya? Tingnan natin kung ano ang magagawa ni Terence para mabago ang sitwasyon. Siyempre, mayroon pa ring backup plan si Harry. Ang kanyang mga aksyon sa sandaling iyon ay tila pabigla-bigla, ngunit may mas malalim na kahulugan. Sa oras na iyon, kapag nalantad ang usapin, wala na siyang mapupuntahan, ngunit maaari pa rin siyang pumunta sa nakatagong tamang pamilya. Sa kanyang opinyon, buong puso siyang nagtatrabaho para sa iyong pamilya. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng problema. Hindi naman pwedeng basta-basta na lang ang pamilya mo, di ba? Hanggat sumilong siya sa pamilya mo, hindi ba malulutas ang usapin? Kung maaari siyang matuto ng ilang alchemy mula sa pamilya mo, ito ay talagang kahangahangang. Matagal nang pinaplano ni Harry na kidnapin si Francine, ngunit wala siyang pagkakataong gawin ito. Natakot din siya sa lakas ni Terence at hindi niya kayang labanan ito, kaya hindi niya ginawa. Ngayong mayroon na siyang suporta ng Hidden House Use Masters, wala siyang dapat ikatakot. Ang Panginoon mula sa bahay na wala kang pangalan. Alam ni Harry na ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, kaya pinangalanan niya ang kanyang sarili na 13 sa kanan. Ngunit hindi ito mahalaga. Hindi gustong malaman ni Harry ang kanyang pangalan. Mabilis ang takbo ni Harry. Ang ikalawang araw pagkatapos niyang lumipat sa bahay ng Kang, si Francine ay nawawala na. Si Martin Larkins ay katulad ng dati, nakaupo sa hapagkainan na nagbabasa ng dyaryo pagkatapos magluto ng kanyang katulong na si Tia Liu, naghihintay na bumalik si Francine mula sa trabaho. Maaari siyang umalis kaagad, ngunit sinabi ni Francine na gusto niyang mapunta sa kanyang huling shift. Matapos umalis sa ospital, maaaring hindi na siya makabalik sa kanyang posisyon bilang isang nurse, kaya talagang pinahahalagahan niya ang kanyang mga huling sandali. Professor Larkins, lumalamig na ang pagkain. Sa tingin mo ba dapat nating tawagan si Francine at tanungin siya kung nag-overtime siya? Tiningnan ni Tita Leo ang pagkain sa mesa at tinanong si Martin, na abalang-abala sa pahayagan. Oh, anong oras na?
Napakurap-kurap si Martin habang nilalapag ang dyaryo. Lampas na sa 8:00 ng gabi. Karaniwan, kung si Francine ay hindi naka-duty o nag-o-overtime, dapat ay nakauwi na siya ng 6:00 ng gabi. Sabi ni Tita Leo. Tatawag ako at magtatanong. Kumunat ang noo ni Martin. Si Francine ay palaging nasa oras pagdating sa pag-alis sa trabaho. Kahit na nag-o-overtime siya, tatawag pa rin siya para ipaalam sa kanya. Hindi sanay si Martin na walang marinig mula sa kanya ngayon. Dinial niya ang numero ni Francine at mabilis na tumuloy ang tawag. Hindi si Francine ang nakapulot, kundi isang hindi pamilyar na boses ng lalaki. Hello. Tamad ang boses na iyon, parang nasa kamay na niya ang tagumpay. Ito. Hindi ba ito ang numero ni Francine? Sino ka? Napakurap-kurap si Martin habang tinitingnan ang numerong kakadial niya lang. Hindi ito mali. Miracle Dr. Larkins, akala ko wala ka ng pakialam sa apo mo. Ang tagal ko na palang nakatanggap ng tawag, nagulat ako. Dahan daw ang sinabi ng lalaki, 2 oras na, pero hindi naman masyadong mahaba. Iniisip ko pa rin na kapag hindi mo ako tatawagan sa loob ng 5 oras, papatayin ko ang bihag. Wala akong gaanong oras para makipaglaro sa iyo. Patayin ang hostage. Natigilan si Martin, sino ka? Anong gusto mo? Nasaan si Francine? Paano na? Miracle Dr. Larkins, napakatalino mo, pero hindi mo pa rin mahulaan kung sino ako. Siyempre ako ang kidnapper. Ang lalaki ay si Harry. Matagumpay niyang nakidnap si Francine at pinaplano niyang gamitin ito para kunin ang recipe para sa pill mula kay Martin Larkins. Nasa kamay mo si Francine. Gulong-gulo ang isip ni Martin noon, ngunit matapos marinig ang mga salita ni Harry, huminahon siya at hininaan ang kanyang boses, ano ang gusto mo? Paano ito? Si Miracle Dr. Larkins ay isang prangka na tao. Kung gusto mong maging ligtas ang iyong apo, himalang Dr. Larkins, kailangan mo lang magbayad ng maliit na halaga. Sabi ni Harry. Magkano ang gusto mo? Tanong ni Martin. Hindi ba nakakapagod magbanggit ng pera? Umiling si Harry, ayoko ng pera. Kung gayon ano ang gusto mo? Medyo natarante si Martin matapos marinig ang sinabi ni Harry. Kung ang kidnapper ay ayaw ng pera, ano ang gusto niya? Ngunit nagtanong pa rin si Martin nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Miracle Dr. Larkins, nabalitaan ko na mayroon kang recipe para sa tableta na nagpapahaba ng buhay at nakakatanggal ng lason. I wonder if you can give me one. Diretsong sabi ni Harry. 1745. Siyempre, hindi mo na kailangang ibigay sa akin pero hindi magiging ligtas ang apo mo. At least safe siya sa ngayon. Kaya iyon ang gusto mo. Narinig ni Martin ang layunin ng kabilang partido, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong siya, galing ka sa bahay Kang. Sa ngayon, tanging ang kumpanyang medikal ng bahay ni Kang ang nakikipagkompetensya sa kumpanyang medikal ni Larkins. Kung may gusto ng recipe, ito ay bahay Kang. At kaya, ang unang suspect ni Martin ay ang bahay ni Kang. Akala ni Harry ay matalino iyon, ngunit sinabi niya, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung ibibigay mo ito sa akin o hindi. Himala Dr. Larkins, matalino kang tao, ito ay isang recipe lamang, mainam na kopyahin ito, ngunit kung hindi mo gagawin, ang mga tao ay mamamatay. Paano kita pagkakatiwalaan? Hayaan mong marinig ko ang boses ni Francine. Tanong ni Martin na nakakunot ang noo. Hindi ko marinig ang boses niya. Wala siya sa tabi ko. Pero kung ayaw mong maniwala sa akin, wala akong magagawa. Ako ay isang lalaki na hindi mahilig mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pagkatapos ay maaari tayong tumigil sa pag-uusap. Maghintay ka na lang na kunin ang katawan ng iyong apo bukas. Sabi ni Harry. Dahil doon, ibinaba ni Harry ang telepono. Naniwala siyang tatawag ulit si Martin. Gaya ng inaasahan, mabilis na dumating ang tawag ni Martin, at maluwag na kinuha ni Harry ang telepono, hello. Miracle Dr. Larkins, hindi mo naman kailangang magmadali, di ba?
Wala akong pakialam kung sino ka, mas mabuting bitawan mo si Francine, o tatawag ako ng pulis. Kapag nangyari iyon, kahit sino ka man, malalagay ka sa malaking problema. Sabi ni Martin. Tumawag ng pulis. Natatakot ako. Kumaibot ang mga labi ni Harry. Kailangan mo muna akong hanapin bago ka tumawag ng pulis. Para sabihin sa iyo ang totoo, imposibleng masubaybayan mo ang lokasyon ko gamit ang isang mobile phone. Ilang beses kong inilipat ang teleponong ito mula sa ibang bansa. Hindi mo mahanap ang lokasyon ko. Huwag sayangin ang iyong enerhiya. Kung tatawag ka ng pulis, wala nang negosasyon. Mapapatay ko lang ang hostage tapos na tayo. Teka. Pinigilan ni Martin si Harry nang makita niyang ibababa na naman niya ang tawag. Ang pagtawag sa pulis ay isang paraan lamang upang takutin ang lalaki, upang makita kung gaano siya kalaki ng kumpiyansa. Sa hitsura nito, ang lalaki ay kailangang maging ganap na handa kung siya ay maglakas loob na gawin ang isang bagay na tulad nito. Iba ito sa isang ordinaryong kidnapper. Ang kabilang partido ay dapat na gumawa ng isang kumpletong plano. Tila walang puwang para sa negosasyon sa kabilang partido. Ito ay dahil napakalinaw ng layunin ng kabilang partido na makuha ang formula ng longevity pill at toxin cleansing pill. Iba ito sa paghingi ng ransom at walang posibilidad na makipagtawaran. Ano, pinag-isipan mo na ba, Miracle Dr. Larkins? Alin ang mas mahalaga, ang buhay ng apo mo o ang race eta? Alam ni Harry na susuko na si Martin Larkins at masaya siyang nagtanong. I can't make the decision about the prescription. Kailangan ko munang magtanong. After all, the company not belong to me alone. Walang magawang sabi ni Martin. Maaari lamang niyang hingin ang opinyon ni Terence tungkol dito. Ang race eta ay kay Terence, at kung ayaw ni Terence na ibigay ito sa kanya, kailangan niyang ipaubaya ito sa tadhana. Pagkatapos ay maaari kang pumunta at magtanong. Hihintayin ko ang iyong sagot. Ibinaba ni Harry ang telepono. Saglit na nag-alinlangan si Miracle Dr. Larkins bago tinawagan si Terence. Medyo nahihiya siya, pero wala siyang choice. Mahihirapan lang niya si Terence para dito. Nilinaw ng kabilang partido na si Terence lamang ang maaaring magdesisyon na gamitin ang recipe kapalit ng kaligtasan ni Francine. Kalalabas lang ni Terence sa probinsya, at nananatili sa isang fast hotel kasama sina Josephine, Cheryl, at Yasi. Pagkatapos ng hapunan, ang tatlong babae ay naglalaro kasama si General Wilson at Skybolt na baboy, habang ang leon ay kasama ni Chester. Magpahinga ka ng maaga, may lakad pa tayo bukas. Sabi ni Terence habang nakatingin sa tatlong babae. Maglaro pa tayo saglit. Bago ito, si General Wilson at Skybolt Pig ay nakatira sa likod bahay ng Villa, kaya hindi napansin ni Cheryl at ng iba pa. Gayunpaman, sa paglalakbay, nalaman nilang si General Wilson ay nagtuturo ng Skybolt Pig martial arts. At mukhang ito. Nadama nila na ito ay napaka-interesante, kaya nanood na lang sila sa gilid. Gayunpaman, alam ni Terence na ang Skybolt Pig ay walang anumang attack power. Ang mga bagay na itinuro sa kanya ni General Wilson ay maaaring magligtas ng kanyang buhay sa isang kritikal na sandali. Tumunog ang telepono ni Terence nang magpapatuloy siya, at kinuha niya ito. Mr. Larkins, bakit mo ako tinatawagan ng ganitong oras? Anong problema? Terence, may problema si Francine. Hindi na masyadong nagsalita si Martin at dumiretso sa puntong iyon. Nakidnap si Francine. Ano? Nakidnap si Francine. Kumurap si Terence at nagtanong, ano ang problema? Matandang Larkins, huwag mo akong takutin ng ganyan. Si Francine ay hindi nakauwi sa oras pagkatapos ng trabaho ngayon, kaya tinawagan ko siya at ito ay isang kakaibang boses ng lalaki. Ipinaliwanag ni Martin ang buong sitwasyon kay Terence. Gusto lang ng mga kidnapper ang recipe para sa tableta, kaya pinaghihinalaan ko na ito ang aming kakompetensya, baka bahay kang. Bahay kang. Tumango si Terence. May katuturan ang pagsusuri ni Martin, ngunit talagang hindi alam ni Terence kung ano ang gagawin ngayong may nangyaring ganito. Si Terence ay wala sa lungsod, at si Francine ay kinidnap.
Kung gusto niyang iligtas siya, kailangan niyang bumalik. Terence, alam kong nasa mahirap ang posisyon mo. Kung hindi pwede, kalimutan mo na. Sa bagay, napakahalaga at mahalaga ang recipe. Iba pa ang iisipin ko. Sabi ni Martin, iniisip na ayaw ni Terence na ibigay sa kanya ang recipe. Mr. Larkins, hindi mo ako naintindihan. Hindi naman sa ayaw kong ibigay ito sa iyo, pero nasa out of town ako ngayon at hindi na makakabalik. Nakapagdesisyon na si Terence. Paano ito? I text ko sa iyo ang race eta kapalit ng kaligtasan ni Francine. Kahit na kinasusuklaman ni Terence ang pakiramdam ng pagbabanta, mahirap para sa kanya na tumalikod ngayon. Maaari rin niyang ikompromiso at ibigay ang recipe kay Martin Larkins para maipagpalit niya ito kay Francine. Maghihintay siya hanggang sa bumalik siya sa lungsod ng Starfield bago maghayganti sa taong nasa likod nito. Hindi naniniwala si Terence na ang taong nasa likod ng mga eksena ay hindi gagawa ng longevity pill pagkatapos makuha ang recipe. Ang sino mang gumawa ng tableta ay malalaman kung sino ang utak, kaya hindi nagmamadali si Terence. Hindi inaasahan ni Marty na papayag si Terence ng ganoon kabilis, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Well, Terence, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 1746. Kuya Larkins, tingnan mo ang sinasabi mo, hindi ba race eta lang ito? Wala sa akin iyon, paano ito mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ni Francine? Sige, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Ipapadala ko sa iyo ang recipe ngayon. Ngumiti si Terence. Oo, okay. Terence, maraming salamat. Sabi ni Martin, medyo excited. Naturally, alam niya ang halaga ng recipe na ito. Ang ilang mga table tasks ay nabili para sa mataas na presyo sa isang auction, at ang recipe na ito ay isang hindi mabibili ng salapi kayamanan. Paanong hindi siya maaantig kapag binigay lang ito ni Terence? Pagkatapos ibaba ang tawag, nagsimulang mag-isip si Terence. Ibigay lang ang recipe ng longevity pill. Hindi siya ganoon kabait. At hindi ito ang estilo ni Terence. Naalala ni Terence na ang mga personal na tala ni Lijo ay nagbanggit ng isang Grand Foundation pill ang bone cleansing pill na may katulad na epekto sa pill ng life extension at toxin cleansing, ngunit medyo mas malakas. Kaya naman, binuksan ni Terence ang mga personal na tala at nakita ang recipe para sa bone cleansing pill. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumawa ng isang kwento batay sa kanyang sariling longevity at toxin cleansing pill. Pinag-aaralan ni Terence ang mga personal na tala ni Lijo, at habang ang kanyang mga kasanayan ay hindi gaanong bumuti, ang kanyang kaalaman sa mga katangiang panggamot at gamot ay umunlad ng mabilis. Ang mga nangungunang alchemist ay may dalawang kakayahan. Ang isa ay isang napakataas na antas ng alchemy fire control, at ang isa ay ang kakayahang gumawa ng sarili ng mga recipe ng tableta, upang i-configure at gawing simple ang recipe. Katulad ng kung paano pinalitan ni Lijo ang Chi Gathering Elixir na walang side effect sa kasalukuyang isa. Si Terence, sa kabilang banda, ay walang gaanong karanasan sa pagkontrol sa refinement fire, ngunit mayroon siyang matatag na medical foundation, at ang kanyang mga medical na kasanayan ay hindi mas masahol kaysa kay Lijo. Masasabi mo pa na ang kaalaman ng matanda sa medisina at ang mga epekto nito ay nalampasan ang antas ng tagapagdalisay ni Lijo. Dahil sa isang insidente noon, ang kanyang matandang lalaki ay nag-aral ng medisina at mga katangiang panggamot sa loob ng ilang dekada, kaya't si Terence ay pamilyar na pamilyar sa gamot at mga katangiang panggamot sa ilalim ng impluwensyang ito mula pa noong bata pa siya. Ang pagpapalit ng recipe ay isang pangkaraniwang bagay para kay Terence, at ang pagpapalit ng isang recipe ay halos pareho. Siyempre, ang mga pagbabago sa recipe ay nangangahulugan na ang mga kondisyon ay magkakaiba, ang kontrol ng sunog at ang mga kinakailangan para sa refiner ay magkakaiba rin, ngunit ang problema ay walang pakialam si Terence. Siya lamang ang may pananagutan sa pagbibigay ng recipe, at kung magagawa ba nila ito o hindi ay sariling problema ni Kang.
Pagkatapos ng higit sa 10 minuto, isang ganap na bago at hindi nakikilalang recipe ang lumabas sa Pagan. Maaari lamang itong pinuhin ng isang ikatlong baitang alchemist at mas mataas. Mayroong maraming mahahalagang halamang gamot sa loob nito. Ang halaga ng isang tabletang ito ay hindi bababa sa 70 hanggang 80 milyon. Bukod dito, ito ay batay sa rate ng tagumpay na 100%. Para sa isang ordinaryong alchemist, ito ay sapat na mabuti upang magkaroon ng rate ng tagumpay na 20% hanggang 30%. Ang isang bahagyang mas malakas na ikalimang baitang alchemist ay magkakaroon lamang ng antas ng tagumpay na humigit kumulang 50% upang pinuhin ang isang pangatlong baitang medicinal pill. Sa makatuwid, ito ay hindi nakikitang tumaas ang halaga ng elixir, na ginagawa ang halaga ng isang elixir sa pagitan ng 200 milyon at 500 milyon. Ang epekto ng elixir na ito ay katulad ng longevity at toxin cleansing elixir. Ito ay mas malakas kaysa sa foundation building elixir, ngunit hindi ito kasing ganda ng tunay na bone washing elixir, na siyang mahusay na foundation building elixir. Ngunit mas mahirap gawin ang bone cleansing pill, mas mataas ang level, at mas bihira ang mga sangkap, kaya ang longevity at toxin cleansing pill ni Terence ang threshold sa pagitan nilang dalawa. Hindi nakakagulat na ang hidden house mo ay sobrang desperado para dito. Pagkatapos ng recipe, tinext ni Terence si Martin na naghihintay pa rin ng sabik. Pakiramdam ni Martin ay 1 taon na ang lumipas, matagal na niyang hinihintay ang text ni Terence, at nag-aalala pa rin siya kung ipadala sa kanya ni Terence ang recipe. Pumayag na si Terence, ngunit nag-aalala si Martin na hindi na siya sasagutin ni Terence pagkatapos ng mahabang panahon. Ngunit hindi nagtagal ay tumunog ang telepono ni Martin, nakatanggap siya ng text mula kay Terence. Paumanhin, Kuya Larkins, nasa notebook ko ang recipe. Kailangan kong buksan ito at gumawa ng kopya, kaya nagsayang ako ng oras. Ang recipe ay ang mga sumusunod. Ang text ay mula kay Terence, at natural, hindi niya masabi kay Martin na pinakialaman niya ang recipe. Pagkatapos ng lahat, si Martin ay isang matapat na tao, at ayaw ni Terence na ilantad niya ito sa bahay ni Kang. Hindi nagtagal si Martin matapos matanggap ang raise 8 at tinawag niyang muli si Francine. Miracle Dr. Larkins, kamusta na? May resulta na ba? Medyo naiinip na ako. Muling tumunog ang boses ni Harry, kaunti lang ang tao sa kumpanya mo, ganoon ba kahirap magdesisyon? Ako. Napag-usapan ko na ito. Maaari kong ibigay sa iyo ang raise 8, ngunit kailangan mong tiyakin ang kaligtasan ni Francine. Or else hindi kita bibitawan. Sabi ni Martin. Hehe, natural lang yan. Kaming mga Jiangho ay binibigyang pansin din ang mga patakaran. Kung bibigyan mo ako ng raise 8, natural na palayain ko ang apo mo. Hindi niya kayang magpino ng gamot kahit na gusto ko siya, kaya ano ang silbi ng pagkakaroon sa kanya? Si Harry ay talagang medyo interesado kay Francine, ngunit ayaw niyang gawing big deal ito. Ang pagkuha ng raise 8 ay ang pinakamahalagang bagay. Okay, ipapadala ko na ang recipe sa telepono ni Francine. Pagkatapos mong matanggap, hayaan mo na si Francine. Sabi ni Martin. Hindi, inilipat ang tawag, kaya voice message lang ang matatanggap ko, hindi text messages. Bibigyan kita ng email address, kaya ipadala mo lang sa akin. Sabi ni Harry. Mabuti rin iyon. Tumango si Martin. Gayunpaman, pagkatapos mong matanggap ang email, dapat mong bitawan kaagad si Francine. Siyempre, pero kailangan ko munang kumpirmahin ang authenticity ng raise 8. Kung peke ito, maaari lang nating patayin ang hostage. Alam mo ang kahihinatnan ng panggugulo sa amin. Sabi ni Harry. Kumpirmahin ang pagiging totoo nito. Hindi ba ibig sabihin nito ay kailangan mong maghintay hanggang sa mapino mo ang tableta bago mo mailabas ang Francine? Sabi ni Martin na nakakunot ang noo. Hindi na kailangang magtagal, kailangan lang nating pag-aralan ang gamot at ang mga katangian nito. Nasa likod ni Harry ang nakatagong bahay mo. Naturally, hindi na nila kailangang maghintay para magawa ang tableta. Sa kanilang karanasan, kailangan lang nilang magsagawa ng kaunting pagsasaliksik at simulation upang malaman kung ang recipe ay totoo o hindi.
Sige, sabihin mo sa akin ang address ng email. Nakahinga ng maluwag si Martin. Binigyan ni Harry si Martin Larkins ng email address. Siyempre, ito ay isang libreng email address sa ibang bansa. Sinundan ni Martin Larkins ang text ni Terence at ipinadala ang race 8 nang hindi nawawala ang isang salita. Pagkatapos ay tinawagan niya si Harry upang ipaalam sa kanya. Para naman kay Harry, ang una niyang ginawa pagkatapos matanggap ang tawag ay ang mag-login sa kanyang mailbox at kumuha ng race 8. 1747. Kailangan ba ng race 8 na ito ng alchemist? Tiningnan ni Harry ang recipe sa computer, natigilan. Hindi katakataka na hindi ito maisip ng kanyang pamilya matapos ang mahabang pagsasaliksik. Ang resulta ay isang tumpok ng tae ng aso. Kaya, nangangailangan ito ng mas mataas na antas ng alchemist para magawa ito. Hindi naman problema sa kakayahan ng pamilya niya, kulang lang sila sa kasanayan. Hindi maintindihan ni Harry ang recipe, ngunit ipinasa niya ito sa mailbox ni Sebastian. Hindi inakala ni Harry na si Martin Larkins ay madaling makikipagkompromiso. Sa ganang kanya, dapat pumunta si Martin Larkins kay Terence. Sa personalidad ni Terence, dapat siyang pumunta kay Francine at iligtas muna siya. Pagkatapos matalo sa Earth Class Master of House Mo, wala siyang choice kundi ibigay ang race 8. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi nangyari. Direktang kinuha ni Martin Larkins ang race 8. Nagsisimula ng magsisi si Harry, ito ang nakuha niya sa wala. Kung alam ko ito ng mas maaga, bakit ako nakipagtulungan sa pamilya mo? Makakahanap lang siya ng ilang gangster para kidnapin si Francine, at kapag nakuha na niya ang race 8, magkakaroon siya ng mas mataas na bargaining chip sa iyong pamilya. Ngunit naging ganito na ang mga bagay, at walang magagawa si Harry kahit pinagsisihan niya ito. Ang hidden house na nakakuha ka ng malaking kalamangan. Siyempre, hindi pa nakumpirma ang pagiging tunay ng race 8, kaya masyadong maaga para magsisi. Matapos mong matanggap ni Sebastian ang email, bagamat nakita niyang malinaw na nakasaad na ang longevity at toxin cleansing pill ay maaari lamang mapino ng isang alchemist sa itaas ng grade 3, hindi siya nagulat. Alam mo Sebastian na si Terence ay isang alchemist. Kahit na hindi niya alam ang kanyang lakas, hindi nakakagulat na ang ganitong uri ng Pildores na lumalaban sa langit ay nagmula sa mga kamay ng isang alchemist. Sa makatuwid, kinuha ni Sebastian ang pakikialam ni Terence bilang isang bagay, ito ang tinatawag na problema na dulot ng mga hitsura. Saglit na tiningnan ni Sebastian ang formula ng tableta at nalaman na ang pagsasaayos ng mga katangian ng panggamot ay lubhang makatwiran. Sa madaling salita, walang problema sa formula ng tableta na ito. Alam ng lahat na nagpino ng mga table task na kung ang isa sa mga sangkap ay ginamit ng hindi tama, may panganib na sumabog ang furnace ng tableta. Gayunpaman, ang formula ng tabletang ito ay malinaw na walang ganoong panganib. Ikaw Sebastian ay hindi naniniwala na si Martin Larkins o Terence ay makakagawa ng isang makatwirang recipe sa napakaikling panahon. Maliban kung ang recipe na ito ay hindi ang recipe para sa longevity pill. Kung ito ay, pagkatapos ay hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Kailangang malaman ng isa na ang sino mang maaaring magpalit ng isang recipe sa kalooban ay isang nangungunang alchemist. Not to mention the hidden house yo, kahit ang Sky Elixir sect ay hindi alam kung may ganoong talent. Mabilis mong naiprint ang listahan ni Sebastian at ibinigay sa kasalukuyang helmsman ng iyong pamilya, Old Master Yu Taishan. Pare, nakuha ko na ang formula ng tableta. Mangyaring tingnan at i-verify ang pagiging tunay nito. Iniharap ni Sebastian ang formula ng tableta gamit ang dalawang kamay para tingnan ni Taishan. Oh! Medyo mahusay ang house kang nakukuha ang recipe sa napakaikling panahon. Ikaw Taishan ay uminom ng recipe ng tableta ng may pagtataka at sinabing, nakita mo na ba ito? Mayroon bang anumang mga problema sa recipe ng tableta na ito? Sa nakikita ko, walang problema sa medicinal theory at configuration ng medicinal properties. Hindi sisubog ang furnace, pero hindi ako masyadong sigurado kung longevity pill ang formula ng pill o hindi. Sebastian said. Sige, titingnan ko muna. Tumango si Taishan.
Siya ay medyo komportable sa kanyang anak. Napakaganda ng perception ng kanyang anak sa alchemy, kaya kung sinabi niyang walang problema, wala talagang problema. Matapos ang isang panahon ng maingat na pag-iisip, dahan-daang tumango si Sebastian, itinaas ang kanyang ulo, at sinabing, tama. Ang peel recipe na ito ay dapat na binuo batay sa foundation building peel. Bagamat hindi ko alam kung paano ito ikinumpara sa maalamat na tableta sa paghuhugas ng buto, tiyak na mas malakas ang epekto nito kaysa sa tableta sa pagtatayo ng pundasyon. Sa madaling salita, ang recipe ng tableta na ito ay totoo. Tuwang-tuwa si Sebastian nung narinig niya yon. Sa tingin ko ito ay totoo, ngunit kailangan nating hilingin sa Sky Elixir Sect na tingnan ito. Hanggat kumpirmahin nila ito, walang anumang mga problema. Ang Right Mount Thai ay tumingin sa recipe, medyo masaya ngunit medyo malungkot din, bagaman ang recipe ng tabletang ito ay mukhang tunay, ang mga halamang gamot na ginamit sa recipe ng tableta na ito ay napakahalaga. Ang halaga ng paggawa ng tabletang ito ay hindi mababa. Marami sa mga halamang gamot ay mataas ang demand ngunit wala sa merkado. Hindi marami ang maaaring gawin sa isang taon. Hindi na mahalaga, ang Sky Elixir Sect ay may sariling halamanan pa rin. Sabi ni Sebastian, makikipag-ugnayan ako sa mga emisaryo mula sa sekta ng Elixir ng Langit at ipapakita sa kanila ang recipe ng elixir na ito. Kung ito ay totoo, kung gayon bahay ay gumawa ka ng isang malaking kontribusyon sa oras na ito, at ang aming katayuan sa Sky Elixir Sect ay tataas. Haha, kung totoo man, hindi natin dapat pagmalupitin ang bahay kang hindi sila masama. Ikaw Taishan ay nasiyahan sa kahusayan ng bahay kang. Hindi niya akalain na magiging mahalaga ang pagtutulungang ito, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganong hindi inaasahang ani. Oo, ama. Tumango si Sebastian at lumapit sa mga emisaryo ng Sky Elixir Sect. Hindi nagtagal ay sumagot na ang Sky Elixir Sect. Ang recipe ay totoo, ngunit ang mga kondisyon ay medyo malupit. Gayunpaman, hindi ito naging problema. Hanggat totoo ang recipe ng tableta, ayos lang. Kung paano ito pinuhin, magiging problema iyon sa hinaharap. Ang Sky Elixir Sect ay tumugon sa hidden house na ikaw, at Sebastian natural kang tumugon kay Harry sa lalong madaling panahon. Zhao Ming, isa kang magaling na bata may magandang kinabukasan ka. Nakagawa ka ng magandang trabaho sa kung gaano kahusay ang mga nangyayari. Alam na ni Sebastian ang authenticity ng recipe kaya hindi na siya nagtimpi sa papuri. Oh, young master ka, ibig sabihin. Totoo ang race 8 na iyon. Tuwang-tuwa si Harry sa sinabi ni Sebastian Yu. Totoo. Sebastian said, pero hindi ito race 8, ito ay isang peel recipe. Hindi ko akalain na ang bahay mo kang ay makakapino nito. Kapag napino namin ito, ibebenta namin ito sa iyong bahay kang sa secular na mundo. Hindi ka namin hahayaang magtrabaho ng walang kabuluhan. Ang aming nakatagong bahay ay malinaw sa iyo tungkol sa pasasalamat at sama ng loob. Magaling, salamat, young master. Tuwang-tuwa si Harry sa pangako ng Sebastian mo. Tama, young master Yu. Gusto ko pa ring humingi ng ilang race 8 kay Martin Larkins. Pwede mo bang hilingin sa ika-13 Master of the Right na makipagtulungan sa akin? Walang problema, susundin ko ang utos mo. Sebastian waved his hand at walang pakialam na sinabi. Sa pagkakataong ito, ang Hidden House of the Right ay pinuri at ginantimpalaan din ng Sky Elixir Sect, at napakaganda rin ng mga reward, kaya natural na hindi ka magiging maramaw kay Harry. Kung gayon, kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo kay young master. Mabilis siyang nagpasalamat ni Harry. Dahil sa pagiging prangka ni Martin kanina, nagkaroon ng ibang iniisip si Harry. Minsan, hindi mapipigilan ang kasakiman. Si Harry ay isa sa kanila. Nakita niya kung gaano kadaling makuha ang recipe para sa longevity pill at gusto niya ang dalawa pang recipe mula sa miracle doctor na si Larkins Medical Company. 1748. Ang gamot sa pinsala at pampawala ng sakit ng kumpanya ng milagrong doktor na si Larkins ay pawang mga produkto ng kamao, at dahil sa kanilang mababang presyo, ang pagtugon sa merkado ay lalong maganda.
Masyadong mataas ang halaga ng gininto ang paglikha mula sa kumpanya ng Miracle Doctor na si Kang, at hindi nila ito maibenta ng lugi. Hindi sila kalaban para sa kumpanya ng Miracle Doctor na si Larkins, at iyon ang dahilan kung bakit muling naisip ni Harry ang kakaibang ideyang ito. Kung nakuha nila ang recipe mula sa kumpanya ng Miracle Doctor na si Larkins, maaaring hindi sila matalo ng kumpanya ni Miracle Doctor Kang, ngunit maaari pa silang manalo. Sa oras na iyon, siya ang magiging tagapagligtas ng Bahay Kang, at magiging kanya ang posisyon ng pinuno ng Bahay Kang. Kaya nag-isip si Harry saglit at tinawag ang kanang kamay na 13. Sinabi niya sa kanya na huwag siyang paalisin at bantayan si Francine. Pagkatapos, tinawagan muli ni Harry ang numero ni Martin Larkins. Hello. Ngayon na nakuha mo na ang recipe ng tableta, dapat mong tuparin ang iyong pangako at hayaan siya, tama? Kinuha ni Martin Larkins ang telepono at agad na nagtanong. Siya ay hindi nagkaroon ng kanyang karaniwang kalmado sa lahat. Si Francine ay ang kanyang pinakamamahal na apo at ngayong may nangyari sa kanya, hindi siya manatiling kalmado kahit isang segundo. Miracle Dr. Larkins, ang recipe mo ay nangangailangan ng Pillmaster para gawin ito. Masyadong mahirap i-verify ito, kaya nag-aalala kami. Nagsimulang gumawa ng eksena si Harry. Kung gayon, ano ang gusto mo? Babalik ka ba sa iyong salita? Napuno ng galit ang sinabi ni Miracle Dr. Larkins. Hehe, hindi na kami babalik sa aming salita, ngunit kung bibigyan mo kami ng isang peking recipe ng tableta, hindi ba kami makararanas ng malaking pagkalugi? Kaya, kailangan mong magbayad ng kaunti pa bilang isang security deposit, o mahirap para sa amin na palayain siya. Sabi ni Harry. Deposito. Gusto mo talagang bumalik sa iyong salita. Paano mo maibabalik ang iyong salita? Galit na galit si Martin. Napagkasunduan namin na kung bibigyan kita ng raise eta, hahayaan mo si Francine, at ngayon gusto mo ng security deposit. Please calm down, Miracle Dr. Larkins. Mahirap para sa amin na ipagpatuloy ang pag-uusap na ito sa iyong kasalukuyang emosyon. Bakit hindi natin hintayin na hindi ka nagalit? Sinadya ni Harry na gumamit ng mataas at malakas na tono. Nasa bingit ng pagsabog si Martin, ngunit hindi siya nang ahas na magalit nang ang kanyang apo ay nasa kanyang mga kamay. Magkano pa bang pera ang gusto mo? Ano ang gusto mo, sabihin mo nang sabay-sabay. Pera. Nasabi ko na, hindi ba nakakapagod magbanggit ng pera? Hindi kaya maganda ang memorya ni Miracle Dr. Larkins at nalilito siya sa galit. Sabi ni Harry. Kung ayaw mo ng pera, bakit gusto mo ng security deposit? Tanong ni Martin. Miracle Dr. Larkins, ibigay mo sa akin ang recipe ng gamot sa pinsala at ang painkiller bilang collateral, at hahayaan namin ang apo mo. Kung mapapatunayan kung totoo ang recipe para sa longevity pill, ibabalik ko sa iyo ang dalawang recipe. Sabi ni Harry. Ang raise eta ay hindi pera. Malalaman mo kapag ibinigay ko ito sa iyo. Ano ang silbi ng pagbibigay nito sa akin? Naasar si Martin sa ugali ni Harry, ang lalaking ito ay walang kabusugan. Hindi siya nasiyahan matapos makuha ang recipe para sa longevity pill, at ngayon ay gusto pa niya. Hehe, matalino si Miracle Dr. Larkins, wala na akong sasabihin. Pwede man o hindi, sabihin mo lang. Hindi nag-abalang magpaliwanag si Harry, kung gumagana, hahayaan ko na siya. Kung hindi, hahayaan ko siya pagkatapos kong ma-verify ang recipe. Pero hindi ko magagarantiya ang kaligtasan ni Francine sa panahong ito, hehe. Alam mo ang ibig kong sabihin. Hindi inakala ni Martin na magiging ganito kawalanjiya si Harry, ngunit hindi niya talaga siya kayang asarin ngayon. Kung gayon, pag-uusapan ko pa ito sa iyo saglit bago ako sumagot. Tama, pag-usapan natin. Masayang sabi ni Harry. Ibinaba ni Miracle Dr. Larkins ang telepono, ang dibdib ay kumakabog sa galit. Sa wakas, nagpakawala siya ng mahabang hininga at walang magawang tinawag si Terence. Ayaw niyang mahirapan si Terence, ngunit para sa kanyang apo, kailangan niyang isuko ang kanyang mukha. Mabilis na natapos ang tawag. Nag-aalala rin si Terence sa kaligtasan ni Francine, kaya mabilis siyang nagtanong, Mr. Larkins, pinaalis ba nila si Francine pagkatapos makuha ang raise eta?
AI. Napabuntong hininga si Martin, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Terence, matako talaga sila. Hahayaan na lang daw nila si Francine pagkatapos makuha ang recipe ng pill, pero ngayon gusto nila ang recipe ng gamot sa injury at painkiller. I'm guessing galing sila sa pamilya ni Miracle Dr. Kang, since sila lang ang kalaban natin. Gusto mo pa ba ng higit pa? Sumimangot si Terence, namumuo ang galit sa kanyang puso. Akala ba niya madali lang siyang mabuli? Hindi siya nasiyahan sa pill formula ng longevity pill at gusto pa. Si Terence ay hindi isang taong hinahayaan ng iba na gawin ang anumang gusto nila sa kanya. Siya ay sumambulat ng kaunti nang harapin niya ang Sky Class Masters, lalo pa ang pamilya ni Miracle Dr. Kang. Oo, ngunit wala akong pagpipilian. Kung talagang hindi ito gagana, isusuko ko ang mga bahagi ng kumpanya ng medikal ni Miracle Dr. Larkins. Magtatrabaho ako para sa iyo ng libre, at ibibigay ko sa iyo ang aking pangalan ng libre. Mayroon lang akong isang apo, si Francine. Sabi ni Martin. Nakaramdam siya ng hiya, ngunit wala siyang pagpipilian. Hindi siya pwedeng sumuko na lang sa kanya. Matanda Larkins, ano ang sinasabi mo? Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang matatawa o maiiyak sa sinabi ni Martin. Hindi ba ito ang pagtrato sa akin bilang isang tagalabas? Noong ako ay may problema, gusto mo pa rin akong kunin bilang iyong disipulo sa kabila ng panggigipit, ngunit ngayon ay sinasabi mo ito. At saka, si Francine ay aking mabuting kaibigan. Gusto ko siyang iligtas, at wala itong kinalaman sa iyo, kaya hindi mo kailangang makonsensya. Terence, maraming salamat. Napakalaking kapalaran namin na nakilala kita. Sabi ni Martin, hinawakan. Huwag muna nating pag-usapan ito. Ang ibang partido ay matako. Pagkatapos ibigay sa kanila ang dalawang formula na ito, maaari silang humingi ng iba pang mga bagay. Sa huli, maaari pa nilang ibigay ang kumpanya sa kanila. Sabi ni Terence. Alam ko rin yan. Madalas lumalabas sa TV ang ganitong klase ng serial cheating, pero wala na talaga akong choice ngayon. Walang magawang, sabi ni Martin. Matandang Larkins, tatawagan ko si Amara at tatanungin ko siya kung matutulungan niya tayong mahanap ang kidnapper. Babalik ako sa Starfield sa lalong madaling panahon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, lulutasin ko ito para sa iyo. Hindi na kinaya ni Terence. Gusto niya ng recipe, at ibinigay ito ni Terence sa kanya, ngunit gusto pa rin niya ito. Ito ay walang kabusugan na kasakiman. Ang ilalim na linya ni Terence ay tumawid, at kailangan niyang bumalik at lutisin ang problemang ito sa kanyang sarili. Tama, ayaw tumawag ng pulis ang kabilang partido, sinasabi na kung gagawin nila, papatayin nila ang hostage. Sabi ni Martin. Dagdag pa, sinabi niya na ang tawag ay inilipat ng ilang beses, sa pamamagitan ng ilang mga bansa bago ito inilipat pabalik. Amara ay malamang na walang magagawa tungkol dito. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 1749. Masyado kang propesyonal. Pero walang problema, ipaubaya mo sa akin. Tumango si Terence at ibinaba ang telepono. Mabilis siyang bumalik sa silid nina Josephine, Cheryl, at Yasi at sinabing, may problema si Francine, kailangan kong magmadaling bumalik sa Starfield. Sasama ba kayo sa akin? Francine. Anong nangyari? Kilala ni Josephine at ng iba pa si Francine, at medyo kakaiba para kay Terence na sabihin iyon. Mag-uusap tayo habang naglalakad. Huwag mag-aksaya ng oras, sabi ni Terence. Sige. Si Josephine at ang iba pa ay hindi tanga, tumango sila sa seryosong tono ni Terence at mabilis na nag-impake, umalis ng hotel kasama niya. Pinaandar ni Terence ang sasakyan at pinaharurot ito. Hindi pa siya nagmamadali sa kalsada, ngunit sa pagkakataong ito ay isang emergency, kaya kailangan niyang bilasan. Pagkatapos lumiko sa highway, mabilis na tumama ang speedometer ni Terence sa dulo, ngunit bumibilis pa rin siya. Pakiramdam ni na Josephine, Cheryl, at Yasi ay nasa eroplano sila. Ang lahat ng mga kotse sa highway ay lumabo lamang sa kanilang mga mata, na wala sa isang iglap.
Nagmaneho si Terence habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon ni Francine kay Cheryl at sa iba pa. Kasabay nito, nag-dial si Terence ng numero ng telepono. Aguila. Matapos makonekta ang tawag, halatang nagulat ang boses ng kabilang partido. You actually took the initiative to call me. Ah. Iniisip ko lang na dahil busy ka, hindi kita dapat istorbohin kapag wala. Mapait na ngumiti si Terence. Sa mga huling beses na nakausap niya ang hacker na si Princess, lagi itong nagsasalita ng may galit na para bang siya ang nang-aasar sa kanya. Oo, sobrang abala ako. Masyado akong abala kaya wala akong oras para sagutin ang tawag mo. Binaba ko na. Ang sabi ng hacker na si Princess sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Huwag. Mabilis siyang pinigilan ni Terence, huwag ibaba ang tawag, nagbibiro lang ako. Hindi pa tapos ang misyon ko, kaya hindi ko kayo nakontak. Paliwanag ni Terence. Itong mission mo, I think there's no end to it, right? Gusto mo bang magpakasal sa mayamang pamilya para matapos ang misyon mo? Nanunuya ang hacker na si Princess. Ha! Nakangiti lang ng mapait si Terence bilang tugon, huwag na nating pag-usapan ito. I'm looking for you for serious business this time. Maaari mo ba akong tulungang suriin ang isang numero? Balita ko maraming beses na itong nalipat galing abroad. Maaari mo bang hanapin ito? Ano sa tingin mo? Ano ang numero? Tanong ng hacker na si Princess. Ang numero ay... Ibinigay ni Terence ang hacker na si Princess ng kanyang numero. Sandali lang, let me check. Ang hacker na si Princess ay tumigil sa pagbibiro kay Terence at bumalik sa dati niyang formal na tono. Hindi nagmamadali si Terence, nagmaneho siya papuntang Starfield, naghihintay ng resulta. Nahanap ko na. Parang may expert din yung kabilang party. Larong pambata lang. Ang tawag ay dumaan sa 12 ng mga paglilipat at sa wakas ay nailipat muli sa pamamagitan ng isang tawag sa internet, sabi ng hacker na si Princess. Ayon sa paghahanap, ang mga coordinate ng target ay nasa Starfield. Mayroon ka bang GPS? Sasabihin ko sa iyo ang mga coordinate, maaari mo lamang itong i-type at hanapin ito. Oo, sige. Binuksan ni Terence ang GPS. Ito ang kotseng ibinigay sa kanya ni Thomas, at mayroon itong lahat ng pasilidad. Ang mga coordinate ay... Ang hacker na si Princess ay nagsabi ng isang set ng mga numero, at si Terence ay pumasok sa mga coordinate. Ito ang underground arena kung saan naroon si Galtian. Ito ay orihinal na isang abandonadong pabrika, at pagkatapos itong baguhin upang magamit bilang isang underground fighting arena, ito ay naging isang abandonadong pagkawasak pagkatapos na sirain ang arena. Hindi akalain ni Terence na ang bahay ni Kang ay pipili ng lugar na ganito. Hindi lamang walang pumapansin sa lugar na ito, ngunit hindi rin ito madaling matuklasan. Maraming salamat. Abala ako ngayon, makikipag-chat ako sa iyo sa ibang araw, sabi ni Terence. Sobrang abala ko, Palm. Ibinaba ng hacker na si Princess ang telepono. Umiling si Terence at muling pinabilis. Ang kotse na ito ay espesyal na binago ni Thomas at si Terence ay nagtulak sa maximum na bilis. Sa mga kamera ng highway, ang kotse ni Terence ay isang after image lang, walang makukuha. Inakala din ng mga dumaraan na sasakyan na may nakasalubong silang ghost car. Isang driver na nanood ng napakaraming sci-fi na pelikula ang kinusot ang kanyang mga mata at sinabing, wow, flying saucer ba ito? Wuhuho, napakasarap sa pakiramdam. Hindi pa nakasakay si Yasi ng ganito kabilas dati, at nagsimula siyang sumigaw, mas nakakapanabot ito kaysa sa roller coaster sa amusement park. Si Josephine, sa kabilang banda, ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Cheryl, medyo natakot siya. Si Cheryl ay hindi kasing takot ni Josephine, ngunit siya ay medyo kinakabahan din. Si Yasi lamang ang walang anumang pakiramdam ng panganib tulad ni Trixie. Gayunpaman, hindi maaaring hayaan ni Terence na malagay sa panganib ang mga tao sa sasakyan. Nagamit na niya ang kanyang purong enerhiya para protektahan ang buong sasakyan, kaya kahit na may aksidenteng mangyari, hindi ito magiging delikado. Nandito na. Hintayin niyo ako dito. Huwag kayong pumasok kahit anong mangyari.
Kahit anong mangyari sa loob, dito kayo maghintay, understand? Ipinarode ni Terence ang sasakyan sa isang madilim na sulok na mas malayo sa arena at seryosong kinausap si Cheryl at ang iba pa. Sige, alam namin. Huwag kang mag-alala. Tumango si Josephine, nagulat pa rin. Ang kanyang mukha ay mapatla, pero dapat kang mag-ingat. Okay, mag-iingat ako. Sabi ni Terence. Kahit madilim sa loob ng arena, kitang-kita sa dalawang sasakyang nakaparada sa entrance na may mga tao sa loob. Kung hindi, walang magpaparada ng kanilang sasakyan sa ilang. Tiningnan ni Terence ang plaka, ito ay mula kay Donghai, kung tutuusin. Bahay ni Kang ang gumawa. Isang hindi kilalang galit ang bumangon sa puso ni Terence. Hinayaan niyang umalis si Kang sa panahon ng Noble House meeting dahil halos magkakamag-anak sila ni Jacob. Ayaw ni Terence na ilagay si Jacob sa mahirap na posisyon, kaya wala siyang ginawa sa kanila. Dagdag pa, ang bahay Kang ay nahihirapan sa pintuan ng kamatayan sa ilalim ng panggigipit ng kumpanya ng medikal na doktor na si Larkins. Ang merkado ay halos ganap na kinuha ng kumpanya ng medikal na doktor na si Larkins. Maayos ang kanilang gamot, ngunit ang mataas na presyo ay naging dahilan upang mapahinto ang mga tao sa pagbili ng kanilang gamot dahil sa mataas na presyo. Pagkatapos ng lahat, kapag ang mga tao ay bumili ng mga bagay, lagi nilang pipiliin ang mas matipid. Dahil magkapareho ang mga epekto, natural na bibili sila ng mas mura. Ngunit sa sandaling ito, hindi na kinaya ni Terence. Ang ginawa ni Harry ay lampas sa pagpapaubaya ni Terence. Pinigilan ni Terence ang kanyang galit at gumapang sa arena. Gaya ng inaasahan, nakalok ang pinto mula sa loob. 1750. Logically speaking, walang lock ng pinto dito. Dahil nakalock ito, ibig sabihin lang nito ay may tao sa loob. Pinatunayan din nito na hindi mali ang impormasyon ng Hacker Princess. Siyempre, hindi naging problema para kay Terence ang kandado sa antas na ito, may tiyuhin siyang master na dalubhasa sa pagsira ng mga kandado, kaya natuto siya ng kaunti tungkol dito. Sadyang hindi propesyonal si Terence, at hindi niya pinalalim ang mga tala ng makaadyos na magnanakaw na iniwan sa kanya ng kanyang tiyuhin na Panginoon. Basta may sapat siya sa pang-araw-araw na gamit, ayos lang. Hindi talaga inaasahan ni Terence ang kanyang sarili na magiging isang mahusay na magnanakaw. Marahan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa arena. Hindi na ito kasing liwanag ng dati. Ito ay walang laman sa loob ng mahabang panahon, at ito ay punit-punit. Ang pagtulo ng ulan at ang mga sirang upuan ay nagmistulang gulo sa buong arena. Ang target ni Terence ay isa sa mga silid sa arena, at ang kidnapper ay dapat na nagtatago sa isa sa kanila. Sa tahimik na arena, madaling matukoy ni Terence ang kaunting paggalaw. Gayunpaman, kung ma-detect ni Terence ang galaw ng kalaban, may-detect din ng kalaban ang galaw ni Terence. Kahit na itinago ni Terence ang aura ng kanyang practitioner, ang isang normal na tao ay hindi makakatakas mula sa isang Earth-class mid-phase sa kanan ng 13 pandama. Dagdag pa, ang ika-13 ng kanan ay 2 antas na mas mataas kaysa kay Terence. Hindi mahirap para sa kanya na maramdaman ang presensya ni Terence. Sa sandaling ito, si Harry ay nakaupo sa harap ng kanyang computer, mukhang napakasaya sa kanyang sarili, naghihintay ng tugon ng himalang doktor na si Larkins. Ang kanyang isip ay gumuhit ng isang magandang blueprint para sa hinaharap. Mula ngayon, ang kanyang posisyon sa bahay na si Kang ay maihahambing sa matandang master. Hindi napigilan ni Harry na matawa sa naisip. Ngunit sa oras na ito, 13 ang biglang lumabas mula sa silid sa loob at sinabing, "Young Master Kang, may darating. May tao dito." Natigilan si Harry. Sino ang pupunta sa lugar na ito na tinalikuran ng Diyos? Hindi ko alam, pero may pakiramdam ako na pupunta siya para sa atin. Baka nandito siya para iligtas ang mga hostage. Mag-ingat ka. Ipaubaya mo ito sa akin, sabi ng ika-13 sa kanan. Bantayan mo lang ang bihag. Sige, ipaubaya ko na sa iyo. Nagulat din si Harry. Kinuha niya ang laptop niya at tatakbo na sana papasok ng kwarto. Pero biglang bumukas ang pinto. Alam ng ika-13 sa kanan na may paparating kaya walang ekspresyon ang mukha nito.
Gayunpaman, nagbigay ito kay Harry ng matinding takot habang hindi niya namamalayan na sumigaw ng, "Sino nandyan?" "Kaya ikaw, Harry." Pumasok si Terence sa silid at nakita si Harry. Ang kanyang mga mata ay mahigpit. "Terence, siguradong mabilis ka." Hindi na natakot si Harry matapos makita si Terence na papunta doon mismo. May Earth class mid-face dito, at si Terence ay dead meat. "Ako ang kalaban mo, Harry. Ingatan mo ang hostage." Walang pakialam na sabi ng ika-13 lalaki sa kanan. Mid-Earth class. Napansin din ni Terence ang 13 sa kanang kamay, ngunit ang kanyang lakas ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Terence. Hindi niya akalain na ang bahay na iyon ni Kang ay makakapag-hire ng Earth class mid-face master. Ngunit alam ni Kang na siya ay isang Earth class sa unang bahagi ng yugto, ngunit naglakas loob pa rin silang guluhin siya halatang may kapangyarihan silang i-back up ito, at ang kapangyarihang iyon ay malamang na nagmula sa Earth class mid-face na ito. Si Terence ay hindi nang ahas na magdahan-dahan, puro swerte nang makalaban niya si Leon, ngunit kahit na iyon ay hindi isang madaling gawain. Ngayong kaharap na niya ang isang kalaban na 2 antas na mas mataas kaysa sa kanya, si Terence ay walang pagpipilian kundi simulan ang pag-channel ng sining ng Dragon Mastery sa simula pa lang at bumuo ng isang chi bomb. Mamatay. Hindi sinagot ni 13 ang tanong ni Terence, ngunit itinaas niya ang kanyang mga kamay, handang atakihin si Terence. Nagulat si Terence. Mabilis siyang napaatras at nagtanong, "Saang puwersa ka kabilang? Bakit ka nakikialam sa bagay na ito?" Gayunpaman, ang ika-13 sa kanan ay tila walang oras na sayangin si Terence. Nagbingi-bingihan siya sa tanong ni Terence at pinitik ang kanyang pulso na para bang dinadala niya ang kanyang practitioner's arts, handang gamitin ang kanyang martial arts. "Ikaw, saan ka galing?" Kumunat ang noo ni Terence. Noong nakikipaglaban siya sa mga master sa antas na ito, kadalasan ay ipinagmamalaki nila. Kung kakausapin sila ni Terence, lagi silang sisigot ng ilang salita para ipakita kung gaano sila kalakas, ngunit ginawa ng taong ito na mali si Terence. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras kay Terence, at walang oras si Terence para gumawa ng energy bomb. Sa katunayan, ang ika-13 sa kanan ay naging masungit at mapanghamak sa harap ni Terence sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Hindi naging madali para sa isang master na maabot ang kanyang antas, kung tutuusin. Normal lang na biruin ang kanyang kalaban kapag may nakasalubong siyang kalaban. Ngunit ang pangunahing problema ay ang tamang 13 dumating na may utos sa pagkakataong ito. Mahigpit na inutusan siya ni Sebastian na huwag masyadong magsalita, kung sakaling ibunyag niya ang pagkakakilanlan ng pamilya mo. Kaya sa utos ni Sebastian sa harap niya, Right 13 didn't dare to talk to Terence casually. Dahil wala siyang gustong sabihin, hindi naman niya kayang tumayo at titigan siya, di ba? Tapos diretso lang silang lumaban. Ang mga aksyon ni 13th ay nagpabuga ng malamig na pawis kay Terence. Palagi siyang mayabang, hindi nagpapakita ng kahinaan kahit nakaharap ang mga masters ng 1 o 2 antas na mas mataas kaysa sa kanya dahil mayroon siyang trump card, ang energy bomb, isang trump card na maaaring makasakit sa mga taong higit sa kanyang level. Ngunit ngayon, napagtanto ni Terence na talagang mahina siya nang hindi niya magamit ang trump card na ito. Ang mga kasanayan ng kanyang kalaban ay malinaw na nasa antas ng pagiging perpekto, habang ang sarili ni Terence ay nasa parehong antas lamang. Tulad ng iniisip ni Terence, nagamit na ng ika-13 sa kanan ang kanyang martial skill. Inilagay niya ang kanyang mga palad sa kaliwa't kanan. Habang umiikot ang kanyang tunay na chi, malabo na makikita ng isang tao na ang kanyang mga palad ay napapalibutan ng mapusyaw na berdeng ambon. Malamang na hindi ito ang orihinal na kulay ng kanyang tunay na chi, ngunit ang epekto ng isang martial technique. Sa pagsabog ng mapusyaw na berdeng ambon, ang katawan ni ika-13 ay lumundag na parang bukal, naging anino at sinuntok si Terence ng napakabilis ng kidlat. Earth-tier martial skill, napakatalino na Thundercloud Palm. Sa dagandong na ito, nasa harap niya mismo ang ika-13 tao mula sa kanan. Ang noo ni Terence ay natatakpan ng malamig na pawis, ang ika-13 sa kanan ay nagparamdam sa kanya na hindi siya makahinga, ito ay isang tunay na kasanayan sa Earth tier. Dati,
Noong nakikipaglaban siya sa asul na balahibo, ang lalaking iyon ay isa ring Earth-class early phase, malamang ay kapareho niya si Terence, nakikipag-ugnayan pa lang sa martial arts nitong mga nakaraang araw, kaya bago pa man niya ito magamit, natulala na siya ni Terence. Ngunit iba ang taong ito, siya ay isang tunay na Earth-class mid-phase. Bagamat ang kanyang antas ng paglilinang ay mas mababa kaysa sa ika-13 sa kanan, si Terence ay walang mapagtataguan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang Qinggong para makatakas. Ngunit maaari bang tumakbo si Terence ngayon? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.